Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman ito dito sa Gentleman's Agreement na kinakasangkutan nga ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga ibang opisyal dati ng bansang Pilipinas. So eto na nga po, 'di ba? Nagkakabistuhan na nga. So lahat ng mga kasabwat umaaray na. So ano ang mangyayari? Magkakalaglagan na ba? Kasi hindi naman talaga pwedeng kumilos ang isang tao na sa sobrang laki ng gagawin niyang kasalanan o kalokohan na mag-isa lang siya. Natural, merong magiging kasabwat yan. So eto nga ang pahayag nitong isang kasabwat tungkol dyan sa Gentleman's Agreement na yan. Ang dapat bakit naman hindi? Hindi si former president. Ayun, hindi ko lang. He has to answer that for himself. Si, di ba? Ito si Panelo. So, kung ang issue noon is lumalabas na ngayon, syempre, 'di ba, sikreto 'yan. Sinabi nga natin, gaano man katagal, walang sikretong hindi nabubuo. So, ayun, sabi nga ng mga ibang opisyal na impeachable nga 'yung ginawa. Pero paano mo pa i-impeach 'yung tao? Wala na siya sa posisyon. So, ngayon, ang hahanapin na lang natin is yung mga kasabwat niya para patunayan na nangyari nga yung agreement na yan. Kasi buong Pilipinas na yan diba? Isang tao ibibenta ang parte ng Pilipinas. Ano yun? Naging presidente ka lang sa iyo ng Pilipinas? Hindi pwede yun porket naging sa kanila lang ang Davao. Gusto nila kanila na rin na Pilipinas. So anong nangyayari? Katulad nga lang lagi ko sinasabi, I have nothing against with these people. I'm against with what they are doing. Tingnan mo. Etong diba yung anak niya na si Paulo ba yun? Duterte, diba? Sabi maglalabas ulit ng drug war na program kasi lumabas na naman ng drugs. Sino bang opisyal dyan sa Davao? Sino bang nagpapatupad ng batas? Di ba sila? So ibig sabihin, pinabayaan nilang mangyari yung mga bagay na yon para magkaroon ulit sila ng ganyan na drug war. Kasi kung hindi naman nila pinabayaan yan, hindi ulit mangyayari yan. So ibig sabihin, mga pabaya silang opisyal. Makikita naman natin di ba? Yung mga magulang niya, mga sinungaling. Ganon din ang kapatid niya. Ewan ko ba kung bakit tayong mga Pilipino is nabubudol lagi. Laging, may ginawa siyang magandang ganito, ganyan. Yun na lang nagbabase. Pero yung mga masasamang ginawa, di ba dapat mas sumisikat nga yung mga masasamang ginagawa nila? Dapat mas yun ang nakikilala kasi yun ang sisira sa kanila Kumbaga, yun ang nagdadala Kung marami kang mabuting ginawa, di ba na yun nga, kung isang masamang ginawa mo lang, isira ka na. Pero bakit pag itong mga Duterte, kalang mo mga santo, ano nangyari?